Magpahanggang ngayon ay mainit pa ring pinag-uusapan online ang bawat post ng dating Dabarakads na si Anjo Iliana. Paboritong kunin ng mga vlogger ang mga kontrobersyal na post ni Anjo sa kanyang TikTok account. Kaya naman naglabas ng pahayag si Christy Fermin ukol dito. Matatandaan na dating nagtatrabaho si Anjo sa Senado bilang isa siya sa mga staff ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya maaring malagay sa alanganin ang pangalan ng senador sa bawat post ni Anjo sa social media. Kaya may nilinaw si Christy Fermin na kilalang malapit sa pamilya Estrada at narito ang kanyang pahayag. Nako, eto na naman tayo. Wala bang pagsasawa ito kay Anjo Iliana? Nako, nakausap ko po si Senador Jinggoy Estrada. Kasi nakakabasa po ako ng mga komento na yun daw pong mga ibinabato nitong si Anjo Iliana laban kay Senate President Tito Soto, nanggagaling daw po kay Senador Jinggoy dahil dati siyang staff ni Senador Jinggoy sa Senado. Napakalinaw. Nung nakaraang taon pa, wala na sa poder niya si Anjo. Ayun. Na, dahil tatakbo na Vice Mayor ng Calamba. Alam nga naman nagpaalam siya ng March lang. March, April, May, tsaka kandidato. Kulang yon para sa kampanya. Kaya nililinaw po namin, wala pong kinalaman si Senador Jinggoy Estrada sa kung ano man pong mga ikinukuda nitong si Anjo. Kasi hindi maiiwasan na may maniwala dahil dati siyang staff, di ba Romel? Correct, lalo na kapag nasa politika ka, marami talagang sisira na hindi mo alam na akala mo pagkakasama lang, di ba? Pero meron palang hidwaan. Kaya mabuti lang sa senator, nagsalita sa iyo, nanay. Kasi yung may mga nag-iisip kasi, ay naku, baka wala yan galing kay senator. Yan. Lalo na meron siyang sinabi na, ito naman nalaman ko lang. Oo, di ba? Sa isang source sa Senado mismo, na merong isang bagong senador noong 2022 na madalas magpunta doon daw sa girly bar. Ganun. Pumunta kayo doon para malaman nyo kung ano mga pinaggagawa niya. O natural, naku, dati siyang staff ni Senador Jinggoy, baka mamaya sa kanya nang galing. Alam niyo po mga kapatid, nasa magkabilang ibayo man po, magkabilang bakod ng politika si Senador Jinggoy at si Senate President Tito Soto. Ako na po nagsasabi sa inyo, ang mga Estrada hindi po marunong magtanim ng galit kahit tampo lang. Napakarami na pong gumawa sa kanila ng hindi maganda, pero pagkatapos napapatawad nila. Ito pa kayang politika ang magiging problema nila? Di ba? Correct. Mabuti lang talaga dahil alam mo mabuti talaga, nakausap mo talaga. Titigil na talaga yung mga naniniwalang palabas, di ba? Galamay, siya sa kanyang source niya, si Senator, di ba? At least at alam na natin. Hindi maganda na magbibigay ka ng insinuasyon tungkol sa mga tao na kabilang sa iisang hanay na pag-aaway-awayin mo. Mali yun, di ba? Kaya nga, bakit nyo iisipin na si Senador Jinggoy napakalayo naman sa katotohanan, di ba? Paano natin paniniwalaan itong si Anjo Iliana? Nung lumabas yung video ni Ginoong Saldico, nanawagan siya sa Philippine Air Force, sa Armed Forces of the Philippines, sa mga kapulisan, sa lahat ng kasundaluhan. Kailangan daw pababain na si PBBM sa Malacanang dahil inilantad na ni Congressman Saldico kung sino talaga ang utak dito sa anomalyang ito ng 100 billion. Sila daw ni Ginoong Romualdez. Eto na, yun nung isang araw. Yes. Ni Ginoong Saldico. Panoorin mo yung latest niya. Ay, nag-U-turn ba? Wala. Laban bawi. Hindi ka paniwala itong mga sinasabi na to ni Saldico. Scripted to. At bakit niya sasabihin na wala siyang tinanggap na pera mula doon sa 100 billion? Paano natin paniniwalaan si Anjo? Inciting to sedition and rebellion ang ginawa niya nung una. Tapos ngayon, laban bawi. Sino pa maniniwala dyan, di ba? Mahirap yung mga ganyan. Pabago-bago. Yan. Ito, sabi ni Juris Dr. Channel, itong si Anjo Iliana talaga ang totoong salot ng lipunan. Sa dami ng gawa-gawang kwento at
pinagtagpi-tagping kasinungalingang pinakakalat niya, tama lang na inunahan na ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada ang paglalabas ng statement para hindi na siya makapagpaandar at makapagpalutang ng kung ano-anong kabalbalan. Tama. Sabi nga ni Batang Maynila to, nanonood ako sa kanya kanina. Alam mo, itong tukmol na ito, paano kakatiwalaan to? Sabi niya talaga, utod naman kasi ng kasinungalingan itong si Anjo Iliana. Sobra talaga. Diba? Eto, ang bilis naman talagang makarating sa London ng ating paksa. Si Wating-Wating, si Ate V ng London. Anjo Iliana, total ang hilig mong maglabas ng kung ano-ano. Inahamon kita, Anjo Iliana. Ilabas mo ang arko ni Noah at maniniwala na ako sa iyo. Ilabas mo raw ang arko ni Noah. Grabe naman yung pinalalabas mo, Wating-Wating, yung arko. Oo, tapos eto pa, sabi naman ni Ching Bautista Silverio, kaya naman pala nanlilimos na lang ng star sa TikTok. Wala nang pinagkakakitaan ng pambansang Dilulu at La Ocean Deep na si Anjo. Sabi ni Ching, saktong-sakto yung paglalarawan niya. Ako nga meron pa siyang video na, ano ang gusto mo, Christopher Min? Yung maraming utang o magnanakaw at saka nanghahalay? Huwag mo akong papiliin sa buwan at sa araw. May kanyang panahon sila ng pagsikat. Huwag mo nga idamay dyan sa kabalbalan mo. Diba? Kung ano naman pinaggagawa mo. Ikaw pa pala yung pinapapili? May choices ka naman pala. Napapili ka ako lahat yung palso. Diba? Sabi ni Paulo Ubalde ng Bira Catanduanes, kaya pala tahol ng tahol ang Anjong yan. Dahil wala na palang work. Kaya may oras at buong araw magtatahol ng nananahol. Sabi niya. Oo, alam mo kasi, ang taong patapon na, yung ganon, yung nawala na ng pag-asa sa buhay, deliberately naggagawa sila ng mga bagay-bagay. Ayaw man nila at gusto nila. Totoo yun. Inilalaban na lang para lang may pagkakitaan. Totoo. True, sabi ni Gaison Magdadaro. True lang dyan, Nay. Buti nga nagsalita na si Senador Jinggoy kasi nga kumakalat talaga na ganyan siya kasi kay Senator siya nagwo-work. Nako anak, matagal na siyang wala doon. Wala na. Pinagalitan siya. Ang sabi ng iba, pinakiusapan daw na itigil na. Kung kilala ko si Senador Jinggoy, hindi siya ganun magsalita. Hindi. As alam ko, dahil madalas ko siyang kakwentuhan, kausap. Yung pinakiusapan, hindi niya gagawin yon. Tantanan mo na yan. Pwedeng ganun ang sinabi sa kanya. Kung sino-sino tao pinagdadadamay mo, pati ako, ang dami ko nang problema, dumadagdag ka pa. Ganun yun. Diba? Ay, nako, nakakaloka ka. Ayaw ni Dims Ignacio kay Anjo. Sayang daw ang kanyang oras. Yang si Anjo, wala na talagang kredibilidad dyan. Kung ano-ano na lang ang nilalabas na kwento na puro kasinungalingan. Papansin ka lang talaga, palibhasa La Ocean Deep ka na. Sabi ni Tita Nene Ulanday. Wow, si Tita Nene. Ano na, Dino? Paninindigan mo talaga ang karakter mo sa abangan ng susunod na kabanata. Nako, Mandaluyong is waving. Sabi ni Dan Clavesillas, ayan na.